Magandang araw mga ka-walk wide. Ngayon po ay narito kami sa Jeju Island, South Korea. At may mga kasama tayo rito na malalaman natin ang kanyang kwento. And for sure, ma-inspire ka at magugustuhan mo ito kung ikaw ay may balak na pumunta rito sa South Korea. Okay, so eto na po. Magandang araw, sir. Pakilala po tayo. Hi, I'm Remort Magno, 32 years old, and almost 7 years na dito sa Jeju Island. Wow, almost 7 years. Yes. So, paano nangyari yun, sir? Yung almost 7 years na yan. So, saan tayo magsisimula? Simula tayo dun sa pinakasimula kung paano ko nalaman yung papunta dito sa Korea. 2014 yata yun, ganon. Sabi ko sa mga kasamaan ko sa trabaho, isa akong waiter sa Pilipinas, sa Jensan, sa isang restaurant sa SM. And then, ang sabi ko sa kanila, by September, mag-resign na ako kasi mag-abroad ako. Tapos, tanong nila sa akin, saan ka ba pupunta? Sabi ko, South Korea. Pero, hindi yun nakapasok sa isip ko, ang South Korea. Kasi ang bala ko, Dubai. Kasi nandun yung pinsan ko. Okay. So, ang nangyari doon, pag break time, sinabi ng kasamaan sa trabaho, sabi niya, Ward, i-check mo yung yung kapitbahay namin sa South Korea. Then, Sabi niya, factory worker yung trabaho. And sabi ko, paano siya nag-apply? Sabi niya, PUAE lang daw. Sabi niya gano'n. oh my God. So, ang nangyari, ginawa ko doon nung mga tanghali, break time ko, sinearch ko yung PUAE sa Google. And then, nalaman ko doon na may survey sila for APS worker dito sa South Korea. So, doon na nagsimula nun kasi June 22, doon ko nalaman yung PUAE, about Korea, lahat na June 22. Pagka June 28, start na yung survey agad-agad. So, parang sinabi ko sa sarili ko, try ko to. Tinry ko, tapos sa kasamahan ko, 3 kami nag-survey, 3 kami nag-aral ng Korean. Yun na yun, nag-process na kami. Tapos, after November yata kami nag-exam. Kasi that time kasi, sa isang taon, dalawa yung year 2014 yun. Dalawang exam. Dalawang exam. Kasi dami yung kailangan ng Korea. Pero Sir That Ward, time. ikat lang kita. Yung process noon at yung process ngayon ba, same lang din? Same lang siya. Same lang. Ang kaibahan lang kasi sa part namin, yung hindi kailangan yung skill test. Yun. Yung may skill test kasi Oo. ngayon. May skill test siya, pero nasa sayo yun kung i-go mo or hindi na. Talaga? May Oo, choice ka may nun? choice ka. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-skill test. Pero ang sabi nila, kapag nag-skill test ka, makakapunta ka ng mas maaga sa Korea. Yun Yun yung ang mga... nangyari. So, ang yung iba, kasamaan ko nag-skill test, 4 months, 5 months, sa Korea na. After ng exam. So, hindi sa haka-haka lang. Totoo Oo, talaga na totoo pag siya. nag-skill test ka noon, Medyo sa mabilis. months ninyo, medyo mabilis. So, sa akin naman, umabot ng 6 months bago ako pumunta ng Korea. Simula nung nag-exam kami. Pero Sir Ward, yung 6 months na yun, mahaba ba yun? Parang hindi naman na yata mahaba yun. Parang hindi siya. Parang hindi siya mahaba. Compared ngayon. Ngayon, oo. Kasi ngayon, aabot Mahaba. rin ng taon, di ba? Mahaba. Aabot ng paghintay. So, that time na yon, after exam, nakapasa, and then na ng mga requirements, and 2015, June 1, almost 1 year yung ko doon, yung simula ng nalaman ko, Oo. almost 1 year. Yung nagsabi ka ng South Korea. Oo. Tapos pagka June 1, nandito na talaga ako sa South Korea. Kaya ang laki-laki ng pasasalamat ko, nakapunta ako dito sa Korea. Pero ang pinaka-ano ko doon, hindi ko ine-expect na dito ako sa Jeju Island mapupunta. Kasi sa batch ko, lahat ng kasamahan ko, ako lang ang nahiwalay sa kanila. Sila na sa mainland, ako dito sa Jeju, walang kakilala. So, sabi ko, baka may si Lord, may purpose dito sa Jeju. Kaya ganun, na ako dito. Naniniwala ka Nakapunta. ba na everything happens for a reason? Bakit 3 kayo na nagsabay Oo. mag-aral? At the same time, may mga kasama ka rin nag-exam. May mga kasama ka rin na mga pumasa, di ba? Pero bakit ikaw yung napunta sa Jeju Island, South Korea?
siguro may ano talaga, may rason or may purpose nandito ako sa South Korea. Kasi, alam mo yung sa tatlo namin na magkasama sa work, na na-exam, ako lang yung nakapunta sa South Korea, yung dalawa. Yung tatlo kami nag-exam, yung isa hindi nakapasa, dalawa kami nakapasa. Tapos yung isa kong kasama, siguro hindi para sa kanya yon. Kasi kinancel niya. May ano na siya, may sadyang na siya, sinelect na siya, kinancel niya. Pero alam mo kung saan siya ngayon? Isa siyang chef ngayon sa cruise ship. So natutor niya yung buong Europe at saka US ngayon. Okay. Doon siya. So ako, dito ako napunta sa Jeju. Kaya siguro, iba rin yung purpose para sa akin, iba rin sa kanila. Tapos yung isa ko palang kasama na hindi nakapasa, nasa Saudi na siya ngayon, chef rin siya doon. So, tatlo kami, pero iba-iba ang nangyari sa amin. Iba yung tinahak namin. Ang ganda ng story. Ang ganda ng story mo. Meron talagang purpose si Lord kung bakit binigay sa'yo, bakit kinancel nung isa at bakit hindi pumasa yung isa. Yun nga. For now, Sir Ward, sabi mo magsa 7 years ka na kasi dito. Nakita mo na ba yung answer bakit ka napunta dito? Simula dumating ka dito nakita mo na ba yung mga sagot kung bakit ka napunta dito? Sa ibang meron akong nakita, pero parang sabi ko, parang hindi pa siya ito yung sagot. So, hihintayin ko pa yung sagot after 10 years ko dito. Kung ano ba talaga yung purpose nun. Kung bakit ka nandito. Oo. Kasi hindi ko rin alam But dito, at saka marami na akong nangyari dito in 7 years. Pero sabi ko parang hindi rin ito yung sagot. Parang hindi ka pa satisfied sa mga nakukuha mong mga reason while you are staying and working here. Tama yun. Hindi pa. Question, medyo personal question to. Do you have any regret na napunta ka dito? Yung pinagpalit mo, may iniwan ka sa Pinas for sure. May regret ka ba na, ano kaya kung hindi ko iniwan ito? Kasi wala akong regret talaga. Kasi walang pinagsisisihan. Wala pinagsisihan. Kasi simula pa lang nung, sabihin ko to, personal, di ba? Personal. Yeah. Ngayon ko lang sasabihin to, simula nung first year high school, pinipray ko na talaga always yon. Nasabi ko, simula pagka-graduate ko ng high school, kailangan maka-college ako, kay 2 years lang, which is na nangyari talaga yon. Tapos, tapos ko nang graduate ng college, 2 years, magtatrabaho ako for 2 years for experience. And then, tapos ng 2 years, mag-a-abroad ako sa bansang malaki yung sahod. Yun talaga yung sinabi ko. Sa panalangin ko, for how many years yun. Kaya talaga, na hindi ko in-expect na dito ako sa Jeju mapupunta. Parang inano talaga ni God na dito talaga ako mapunta sa South Korea. Hindi ko naman kasi alam na, bastang sinabi ko lang kasi, malaki yung sahod, which is na isa yun ang Korea. Sa malaki yung sahod, di ba? Kaya yun talagang nangyari. Walang regret na naramdaman or walang regression talaga ako na. Kasi simula pa lang noon, minamanifest mo na. Yes. Hindi mo man siya ginagawa na in full effort, pero sa isip mo, minamanifest mo na. Gusto ko pumunta sa bansang may malaking sahod. Hindi pumasok sa utak ko yung South Korea. Basta malaki yung sahod lang talaga. Ito, personal question ulit. Yes. Kasi ang dami nagtatanong nito sa Pilipinas, most especially sa mga papunta pa lang dito. Gusto nilang pumunta dito sa South Korea, it's because may 100,000 na sahod. Diba? Yun yung mga nais sa isip nila. Kasi yun yung mga... Yung sahod nga. Oo. Ganun kasi orientation ng mga iba na ang sahod doon ay nasa 80 plus. Tapos pag nag-overtime ka, meron ka pang ganito ng 100 plus. Si Sir Ward ba, na magsa 7 years na dito sa South Korea, sumasahod ba ng 100,000 up? Hindi po. Okay. Hindi po siya totoo yun. Kasi alam mo naman, yung basic ngayon, 2024, is nasa 2,060,000 won yung basic, diba, salary. So kung wala kang overtime, so hindi ka talaga makakasahod ng 100,000. Yes. Kasi pero nasa 80 plus, siya, Sir Ward. Possible siya kapag may overtime kayo. Possible, achievable kapag ikaw ay masipag. Oo. Tsaka malakas yung company nyo, yun, makukuha nyo yun. Yes. So, pero yung every month ay sumasahod ka ng 100,000 pesos, hindi po. Merong company na peak season ang tinatawag. For example, kailan ang peak season nyo, sir? Chuseok,
Sulal, yun. Oo, yun. Most likely, Busy. marami kayong mga overtime. Oo, Nagkaka-overtime mga kayo. Yeah, sa amin din, same lang, Susok tsaka Solal, nagkaka-overtime din kami. Pero kahit nagaano karaming overtime, hindi pa ako sumahod ng 100,000 pesos. Pag tax refund. Yun, meron. Pag tax refund, meron. Pero kapag nakasahod ka naman ng 100,000, siguradong pagod ka. Pagod ka. Yes. Kasi meron kang, Hanggang alas 10, alas 12 yung trabaho mo, di ba? May yes. Saturday at saka Sunday pa. Yes. Pagod talaga. Mm-mm. Overtime, Saturday, Sunday, Oo. ganyan. Okay, speaking of pagod, overtime, ganyan. Tapos tayo sa sahod, hindi ka sumasahod ng 100,000. Oo, hindi. Hindi na ako sumasahod ng 100,000 pesos. Okay. Ano yun naman yung worst muna na experience mo sa work? Sa work, Yes, sir. dito, siguro depende lang tayo sa sa sitwasyon. Kasi ako dito, hindi pa naman ako naka-experience ng worst. Naka-experience ako ng worst yung sa mga kasamahan ng Pilipino. Okay, may tanong ako doon Yun. mamaya. May tanong ako doon. So, kung sa worst, wala pa akong na-experience dito. Kasi yung makasama ko sa trabaho, mabait sila. Parang parang mga magkakapatid lang kayo, nagkukulitan. Ganun ginagawa namin. Nagkukulitan, yun. Sa company niyo, Sir Ward, ilan kayo na Pilipino doon? Sa company ng mga 11 na Pilipino. 11. Tapos may isang Cambodia, Myanmar. Nakalimutan ko na. Somewhere din. Oo. Nag-work na rin siya doon. Oo. Mabait rin yun yung kasama namin. Hindi. Ibang lahi yun. Ibang lahi. Pero ang total ng Filipino workers sa 11. inyong company ay 11 na 11. tao. 11 na Pilipino. Okay. Ang accommodation, sir, kumusta naman ang accommodation? Ang accommodation, hindi siya free. Nagsasama kami sa yung iba naming kasamahan, sa isang kwarto, 3 sila. 3 sila. Pero Pero si Sir Ward ay sa akin, isa kami. Tag-iisa kami. tag-isa kayo ng room. Tag-iisa. Hindi siya free. Hindi siya free. Hindi siya Okay. free. Yun pa, yung dinawin din natin sa mga ibang EPS na papunta dito Na hindi free. na hindi free. Hindi po lahat. Hindi lahat ng company ay free yung accommodation, pagkain, hindi rin Tubig, free. mga electricity. Yeah, yung mga iba, very lucky din yung mga iba na nagiging Free. free ang kanilang accommodation, free ang kanilang mga pagkain from morning, lunch, up to evening, and weekends. May mga ganun kasi. So, swertihan lang po talaga, okay? Sa part ko, iba naman yung situation namin doon. Okay? So, iba-iba talaga dito. Sir Ward, do you prefer na may kasamang Filipino or mas gusto mo bang mag-isa na lang akong Filipino sa company? Pero sa akin, mas gusto ko yung may kasama akong Pilipino. Kahit 2 lang kayo o 3 kayo. 2 or 3? Huwag lang marami. Kasi kapag maraming Pilipino, marami kang pakikisamahan na ugali. Kasi bawat isang Pilipino, may kanya-kanyang ugali. Yes, totoo. Kaya mahirap makisama. Lalo kapag hindi rin marunong makisama yung Pilipinong yun, di ba? Yes. Oo, marami kang pakikisamahan Oo. talaga. Marami kayo eh. Pero kung 3 lang least, kayo or oo. 4, 3 lang rin yung pakikisamahan pakikisamahan. mo. Kaya medyo makaano ka doon. Okay. Hindi masyadong stress. Hindi masyadong stress. Lalo kapag kayo, same kayo ng mga gusto or ginagawa, di ba? Nagda-drive talaga. Oo. Nagda-drive talaga. Okay. Parang ganon. Sa food, paano naman yung food niyo, sir? Since hindi naman sa Sa food, Yeah. kung sino yung ka-close mo, yung kasama mo sa rice cooker, sa pagluluto, ganun lang yun. Okay. Ganun lang. So, sa palengke, ganun din? Nagsasama rin kayo Oo. sa palengke? Ay, sa palengke, kanya-kanya kaming bili. Kanya-kanya. Pero ako kasi may kasama ako doon na ka-close ko. So, bili ako, bili rin siya. Kung magluluto siya, sabay kaming kumain. Kung anong lutuin niya, kakainin ko rin. Kung anong lulutuin ko, kakain rin Share siya. lang O, talaga. share lang. Tapos meron rin akong mga ibang kasamahan na kasabay kumain. So, binibigyan rin namin. Sila nang bibigay rin. Kung sino lang yung ka-close nyo. Nilalason mo, hindi? Hindi naman. Joke lang. Hindi tayo ganon. Okay. Oo. Hindi tayo ganun. Joke lang. Pero ang sarap nga lasunin eh. Pero joke lang. Okay, Okay. maniwala. Okay, joke lang yun. Nung sinabi mo na gusto mong mag-Korea, gusto mong pumunta dito, nag-process ka na, nag-aral ka na, during your study, meron bang mga umahadlang sa'yo or may nagsasabi ba ng negative na hindi ka makakapunta dyan? Ba't ka nag-aaral dyan? Ba't dyan sa Korea? Meron ka ba man na-experience na gano'n, sir? Sa part ko, wala akong experience na ganun. Kasi sa parents ko,
walang akong problema sa parents ko eh. Mm. Kung anong decision ko, go sila. Go sila. Oo. At saka hindi ko naman, yung pagkukorea ko, hindi ko sinabi sa lahat na nag-aaral ako, magpupunta ng Korea para sa Korea, hindi. Parang sekreto lang siya. Mm-mm. Kasi hindi ko naman ina-expect. Sabi ko, kung makakapasa, makakaalis tayo. Pero kung hindi, okay lang rin. Kaya huwag nyo munang ipagsabi na pupunta ka ng Korea, di ba? So, sa part na yun, nakapag-exam, yung mga struggle na nangyari doon, isa doon, yung pag-aaral. Mahirap kasi mag-aaral ng Korean. Ang sakit sa ulo, promise. Pero graduate siya ng cum laude kasi panahirapan. Joke lang po. Sana all. Nahirapan ka sa pag-study ng Korea. Kasi, bago yun sa ano natin eh. Di ba? Bago yun. Kasi, hindi ako matalino. Mahina ako sa memorization. Mhm. Kaya doon talaga ako na-struggle. So, ang ginawa ko, kahit mahina ako, nakapasa ako, yung isang yung sa matatalino, 2 beses, nakukuha na nila sa Pumasok pag-aaral, na agad. pasok na. Mm. Isa akin, mga 15. Ibaras tayo. Minsan nire-record ko na lang Oo. din para pumasok sa utak ko. Kaya ganun. Struggle yung pag-aaral. Struggle yung pag-aaral. Ngayon, sir, naka-exam ka na, pumasa ka na, nakapag-process ka na. Pagdating mo dito, anong pakiramdam nung dumating ka na dito, pinakauna? Siyempre masaya. Yung paglapag mo sa airport. Mm-mm. Ang saya. Kasi dito ka na sa Korea, magtatrabaho ka. Pero may takot kasi hindi mo alam Anong kung anong madadatnan mo, di ba? Mm. Wala pa naman ako masyadong idea dito sa Jeju. Pero yung kasamahan ko, may nakaka-chat na ako na kasamahan ko sa factory dati, sa company namin. Yun. Sino yung mga naunang Pilipino? Oo, nauna sila. So ngayon, natatakot kasi hindi mo alam dito sa Korea, di ba? Mm-mm. Pero yun, nalampasan ko rin yung mga takot na yun. Na-overcome mo Oo. din sila. Habang nandito ka, makakaya mo yun. So may idea ka na, before ka pa man pumunta rito, may idea ka na kung ano yung dadatnan mo Meron na. Kasi, gagawin na trabaho. oo. Kasi nakachat ko yung mga kasamahan ko eh. Mm-mm. Kaya, yun. Magpapatay ng isda. Okay, so eto na. Si Sir Ward, mula sa Pilipinas na anong work mo dun, sir? Waiter. Nag-waiter. Pagdating ni Sir Ward dito sa South Korea, siya ngayon ay EPS at nadata mong work dito sa company mo ay, anong ginagawa natin sa company? sir? Nagbo-boneless kami ng mga isda. Nagbo-boneless ng mga isda. Mahirap? Paano ba, sir? Sa una, mahirap. Kasi alam mo yung 1 week kung yung kamay ko, pagising ka ng umaga, parang ayaw gumalaw. Yun. Pati katawan, 1 week. Yung first na ginawa ko, nag-boneless, nagkaliskis ako ng isda. Isda? Buong mag-araw. Kaliskis yun. As in? Oo, buong mag-araw, kaliskis ng isda within 8 hours. Oh my God. Pero ang galing kasi, isa ako sa mga mga tinuruan agad ng mga kasamaan kong Koreano. Yung paano siya ang tawag doon? Debone? Ikat? Oo, ikat ng maayos. Isa ako doon. 3 kaming Pinoy, pero ako yung unang tinuruan talaga. Kaya yun, mabilis ko lang nakuha. Tapos lahat ng sa company ng ginagawa namin, tinuturo sa akin. Pinapatry talaga lahat sa akin. Sa part ng area ng tinatrabahuan ko, hindi kami nag-uusap. Promise. Bihira lang. Pero Kapag mag-break, 11 kayo na Pinoy. oo, 11 kami doon. Kasi kanya-kanya ng gawa. Yung parang nakaharap ka ng gawa ganun. Kapag may inuutos, doon ka lang magsasalita. Kaya yung hanggungmal namin hindi Hindi na exercise. Oo. Hindi na exercise. Kaya mahirap pa rin. Pero nakakaintindi ako sa loob ng company, di ba? Very nice. Pagod. Kasi hindi maiwasan yung pagod kapag busy. Pero sa trabaho, hindi na kasi gamay na namin yung trabaho namin. So napupunta ako sa iba-ibang station. Nalibot mo na ba? Oo, nalibot. Kasi nung first 5 years ko na contract, halimbawa, 2 days kami mag-boneless, tapos magbibilad. Gaganon-ganon ako eh. Tumutulong ako sa sa ibang station. So nagbibilad kami ng, halimbawa, for example, yung kalchi na yung parang mahaba. Espada. O, espada. Yeah, sa Pinas espada. Yung mahabang na silver. Oo, yung silver. Yun. Ang first na ginagawa namin nun, binuboneless namin yon. Tapos, may conveyor papunta sa next station. Tapos, ibababad sa asin. Tapos, magbibilad. Tapos, ilalagay na sa freezer.
Pag after ng freezer, ikukunin na yun, tapos isa-slice pa rin. Pagtapos ng slice, iaano na namin yun, ipapack na namin. So, lahat ng station na pupuntahan namin, nung first 5 years ko, kasi kaunti pa lang kami yung worker, so lahat nagagawa namin yun. Ngayon, hindi na masyado, kasi marami na kami. Okay. So, yun. Yung sa trabaho, gamay na namin. Wala na. Pero na. before, nasisigawan ka ba, Sir Ward? Oo, syempre. Kasi para sa akin, yung sigaw dati, nung first month, ganyan, nasisigaw talaga yung mga Korean. Lalo hindi mo pa sila kilala, nagsisigaw talaga sila. Since habang tumatagal, napapalapit na sila ng loob sa amin, yung ganon, parang binibaby na kami, parang ganon na. So, hindi na naninigaw. Hindi na naninigaw. So, ang sekreto dyan, alam niyo kung anong sekreto Paano? Sige, sir. Magiging masipag kayo sa trabaho. Huwag lang kayong magpasipsip. Masyadong hindi maganda yon. Yung natural lang, magsipag kayo sa trabaho. Kasi makikita ng Korean yan kung anong ginagawa mo. Kaya yun, bibigyan ka nila ng importansya or kung ano pang care. Yung mga kasamahan nga namin, yung kung nagustuhan ka nila, may pagkain, tinapay, nagbibigayan sila. Kaya yung sekreto dyan, magiging masipag ka lang talaga sa trabaho. Magsipag lang sa trabaho. Kasi makikita nila kung anong ginagawa. Ma-appreciate din naman nila yan. At first talaga, mahirap. Yung sigaw, nang doon yung parating pali-pali, yung ganon, nang doon yun. Pero part yun sa training kapag baguhan kayo. Yes. Paano nangyari yan, sir? After 5 years, kapag gusto ka ng sadyang name mo, at saka kasamaan mo sa company, kapag gusto ka nila, kukunin ka nila for another extension na 5 years. So, ang nangyari sa akin, nagtapos ako noong 2020, nag-pandemic, almost 2 years ako sa Pilipinas. Na bakante? Yes, bakante. Pero hindi ako kinancel. Dalawa kami ng kasamahan ko. Hindi kami kinancel ng company namin. 2 years sila naghintay sa amin. Kaya, nakabalik ako noong 2022 na. Doon pa rin sa same company. Same company pa rin. At mag-extend ka dito hanggang 5 years? Oo, 5 years. 5 years. So, si Sir Ward ngayon, ongoing siya for 7 years. Wow! Yung tawag namin, sincere worker. Kumusta yung mga goals in life mo? Yung mga pinag-pray mo noon? So far, so good. Alam mo, wait lang, ang sarap makarinig ng gano'n, so far, so good. It means positive talaga. May nangyayaring progress sa buhay mo. Kasi nung first na ano ko pa lang, napunta ko dito, syempre may goal na ako noon. So, hindi ko pa nakasali yung nasabi dati, yung goal ko. Di ba, first year, sabi ko, may prayer na ako magaganyan. Parang nakalaan na talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Parang ganon. So, meron akong hindi nasabi yung goal ko. Supposed to be, nakapagpatayo ako ng bahay sa goal ko yun. Kasi yun talaga number 1 ko goal. Patayo ng bahay, napag-aral ko yung kapatid ko. Wow. Nakapagtapos sa education. Wow. Private yun. Yun, aralan niya. So, kasi tatlo lang kasi kami magkapatid. Yung dalawa, ako, at saka yung isa kong kapatid, tag 2 years lang kami. Nangyari sa amin 2 years lang. Ako yung panganay, yung pangalawa, 2 years lang rin. Kasi nag-asawa. Tapos yung pangatlo, yung bunso namin, sabi ko, siya na lang mag-aral. Tapos, and then, nandito na ako, yung bahay, napagtapos na sila, nabigyan ko na magandang buhay yung parents ko. Sa farm namin, nakapagtanim na rin ako ng mga prutas or mga puno, di ba? So, para sa akin ngayon, yung goal ko na lang is savings at saka kailangan mag-business tayo. Yes. Papasok talaga yung business. Kasi isa sa na-realize ko talaga, hindi habang buhay tayo dito sa Korea, di ba? Mas maganda mag-ipon at saka mag-business pa. Isa talaga yung sa pinaka-gusto ko. Magkaroon ng sariling business at mapalawak pa yung mga business na pwedeng palawakin at pwedeng pagkakitaan. Diba? Yung mga makakapanood nito, sir, for sure, mamomotivate sila. At yung mga gusto rin na pumunta dito sa South Korea kasi malaki yung sahod, yun yung alam ng lahat. Ayan. Anong maipapayo mo sa kanila, sir, para mapunta sila dito?
kailangan nyo mag-aral ng mabuti. Mhm. Tapos, habang nag-aaral kayo, isipin nyo yung pwedeng mangyari sa inyo kapag nandito kayo sa Korea. Kasi sobrang laki talagang tulong yon para ma-motivate nyo yung sarili nyo. Kasi walang magbibigay ng motivation kundi kayo lang mismo Mhm. sa sarili ninyo. Kailangan nyo motivate yung sarili nyo, mag-aral kayo ng mabuti para makapasa kayo sa exam. Yes. And pagkatapos nun, Ang health, alagaan din ng health. Napaka-importante rin po sa pag-a-apply dito sa South Korea ng health. Oo. Kasi once na may makita lang sila sa x-ray, x-ray ninyo, yun, mahirap ang x-ray. yes, o Kailangan. health ninyo alagaan din talaga. So, yun yung gusto kong i-ano sa inyo. Wala namang ibang sikreto doon, di ba? Mm. Aral lang talaga. Aral. Saka, Saka disiplina sa sarili. Oo. Tapos yung isipin nyo yung goal nyo, pangarap nyo sa pamilya nyo. Kasi kapag nandito kayo, magagawa nyo na yung mga pangarap mo, unti-unti, hindi Mhm. naman biglaan, Mhm. unti-unti. At saka magiging wise kayo sa sa pera. Pag-pera, sa spend ng money. At the same time, habang nandito kayo sa ibang bansa na, enjoy nyo na rin. Huwag lang puro sa trabaho, enjoy nyo rin yung lugar na kung saan kayo ngayon. Okay, speaking of enjoy, ano lang tayo ng konti. Ano yung Oo. mga na-enjoy mo na dito, sir? Sa Jeju Island, South Korea. Hindi lang sa Jeju, pero Mhm. dito sa Jeju, almost mga tourist spot dito, napupuntahan namin. Yes. And sa Seoul rin, ilang beses na ako nakapunta doon. Kasi minsan lang rin tayo dito sa, di ba, sa Korea, kaya sulitin na natin. Tama. Hindi habang buhay nandito tayo, hindi habang buhay malakas yung ating katawan para magtrabaho at maghanap ng pera. Yeah. Na gusto mo rin ba, sir, yung yung 4 seasons dito? Oo. Winter, summer, spring, fall. Wala akong problema doon. Na nagustuhan ko yung 4 season dito sa Korea kasi snow. At saka isa pa, yung Korea maganda kasi malapit sa Pilipinas. Yun pinakagusto ko. Anytime 4 to 5 hours, makakauwi ka ng Pilipinas. Tama. Basta may pera. Oo, yun. Basta may pera ka. Kaya maganda dito sa Korea. Kaya para sa akin, mag-aral talaga kayo na maayos para makapunta dito sa Korea. Kasi malaki yung sahod, malapit sa Pilipinas, naka 4 season ka na dito, di ba? Yes. Maranasan mo yung snow. Wala ka nang hahanapin. Hindi na natin pumunta ng Europe, ng Canada, ng US para maranasan yun. Nandito na talaga. Nakapasa at papunta po dito sa South Korea. Congratulations. See you soon. Here. Sa mga hindi naman pinalad, sir, na sa mga hindi pinalad sa exam, hindi nakapasa sa interview. Ayan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ulit kayo ng ulit. Kasi marami akong kakilala 4 times na nag-exam at saka nakapasok dito sa South Korea. Kasi kung para sa iyo talaga yan, mabibigay na talaga yan para sa iyo, 'di ba? Pero kailangan mo rin mag-study talaga, pinaka-importante. Study para makapasa talaga, 'di ba? Correct. Ayan. Sir, balikan lang natin. Ikaw ba ay nung nag-aaral ka ng Hangul ng Korean language, training center ka ba or self-study? Nag-training center ako kasi mahirap kasi mag-self-study. Kasi wala akong idea doon sa Hangul. So nag-aral kami sa RDV Tutorial Center. Pero ngayon parang level up na institute na yan siya. Parang RDV. Sa Jensan po yan. Located sa Jensan. At ngayon, sir, ano na yung training? Ano na yung institute nila ngayon? Ano pa rin, RDV, hindi ko na masyadong nakalimutan ko. Parang school na siya talaga. Accredited by TESDA na. Wow! Tapos yung teacher namin is pasado na sa level 5, 6, something ganun. Mataas na 5. Mataas na siya. Nag-exam sila. Kasi required na yun eh. So, kaya masasabi ko, magaling yung teacher namin. Mga rin sila, worker rin sila dito, ex-EPS worker sa South Korea. Dati rin. Profession nila sa Pilipinas, teacher namin. Tapos nag-OFW, bumalik, nagturo na ng Hangul. Very nice. Ayan po, so sa mga pinanghihina ng loob, ay hindi nakapasa, or may problema sa health, alagaan din natin yan. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa kasi sabi nga ni Sir Ward, kung para sa'yo, ibibigay yan ni Lord. So, Sir Ward, ito naman, kasi ang ganda talaga ng story mo, ang ganda nung
Thank you. No, ang ganda nung mga nakapatay ka ng building, ng bahay, may farm ka and everything. At nandito ka pa sa South Korea for how many years pa? Ibig sabihin nun, magandang mga ginagawa mo dito. Oo. May progress ang buhay mo, fruitful. Ayuhan din natin yung mga katulad natin na Oh, yes, OFW, OFW. not only here sa South Korea, kundi pati sa ibang bansa. So, sa mga OFW, ang gusto ko lang payo, kasi syempre, 7 years na ako dito. So, gawin na lang natin yung makakaya natin. At saka maging mabait tayo. Tapos, in terms sa pera, yun Yes. talaga yung pinaka-importante, pera. So, kung ano yung goal nyo, pursue nyo na yun, gagawin ninyo, at saka mag-ipon talaga kayo. Kasi, kapag sinimulan mo ng maaga yung pag-iipon, maaga ka rin matatapos, di ba? Kasi meron akong mga kakilalang OFW, first 5 years nila, walang nangyari. Walang nangyari. Kasi ang gawa nila, pasyal, inom, sugal, may mga ganun talaga na mga nangyayari dito. So, wag na wag natin gagawin yun. So, nandito tayo para magtrabaho at mag-ipon. Siyempre, may pasyal, pero wag nating sobrahan. Correct. Sa tamang ano lang tayo. Wag laging deserve ko to. Oo, parang ganun. At saka, ako rin dati, yung new na pala, yung yung kinahiligan mo. kinahiligan ko, yung mga gadgets. Gadget. Oo. So, nangyari yun, nabili ko lahat yun, yung mga gadget na gusto ko. Tapos, parang nawalan na ako ng interest. Pag nabili ko na, yung parang nasasawa ka na. Yun, malaki rin na invest ko doon. At saka, dapat kapag may pera kayo, sasabihin ko na talaga to, mag-ipon talaga kayo sa Impito. Try nyo mag-ipon sa Impito. Pag-ibig Impito. Napakalaking yun. Napakalaking tulong. Kasi kung tutusin mo, baguhan ka pa lang, kahit 5,000 monthly yon. So, kapag natapos mo yung 5 years, magkano na yun, di ba? Tama. May Impito kang savings, may makukuha ka sa company mo, back pay, yung mga ganyan natin, di ba? At saka, hindi pa natin nasasabi. Pagkatapos ng kontrata. Pagkatapos ng kontrata pala dito sa South Korea, bilang EPS workers, yes sir, kay Sir Ward na lang manggagaling since natapos na yung first contract niya. Tama? Yes. Si Sir Ward na magkukwento sa inyo, ano-ano yung mga nakuha niya at magkano, kung pwede niyang i-disclose sa atin. Sir, kwentuhan mo kami. Bali nakuha ko kasi mababa lang yung sahod namin dati. Before. So, nagsumatotal lang siya ng almost 700 to 800,000 yun. Naka-dollars ko yun binitbit ko yun from airport, papuntang Pilipinas, binitbit ko yung dollars na yun. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya, nung kinuha ko na yung pera, binisnes ko na umuwi sa Pilipinas. Yun talaga yung magandang gawin. So, magandang advice talaga para nanggaling na yun sa akin kasi naranasan ko yun. Naranasan niya. So, mag-ipon ng pera, hindi puros sa Pilipinas. Padala. Isa pa talaga sa nangyari sa akin, kaya nakapagpagawa ako ng lahat ng nangyari sa akin, nakapagpagawa kasi mahigpit ako sa pera. Yun yung isa ako doon. Kasi hindi ako basta-basta naglalabas ng pera kapag hindi siya importante. Family lang talaga, magulang, kapatid, yun lang. Sa mga ibang kamag-anak, hindi ako, nagdi-disclose ako. Hindi ako masyadong nagpapahiram talaga. Kasi kung ipapahiram ko, yung pera, yung gagastusan nun, madidelay. Tama. Madidelay siya. At hindi lang madidelay. May chance na hindi na bumalik. Pero isipin natin, tayo ang naghihirap dito, di ba? Correct. Naghihirap tayo. Nandito tayo para magkumita ng pera at gawin natin yung tulungan yung buhay natin, kapatid or magulang natin na umangat sa buhay kasama yun, di ba? So, yun lang yung ma-advise ko sa kanila. Mag-ipon talaga kayo. At mag-business kayo. Mag-business. Pinaka-importante. May tumatakbo na nakita. Oo. Habang nandito ka pa sa abroad, habang nandyan pa kayo sa abroad, meron nang tumatakbong kita sa Pilipinas. Mag-start kayo ng business, simula kayo sa maliit. Kasi nag-start kami sa business, napapansin ko, simula sa maliit yun talaga. Nangyari sa amin, lumaki yung hanggang lumaki siya ng lumaki. Simula na talaga sa maliit. Di ba? Marami akong
na napapanood na simula lang talaga sa maliit. Mm. Kasi mahilig ako manood ng mga about business. Yes. Kasi yun yung goal namin. May mga kasamahan ako na yung goal rin nila magkaroon ng business sa Pilipinas. So nag-uusap kami about that. Kaya Very ang nice. ganda ng ang ganda ng conversation namin about business. Yun din pala, pag nasa abroad ka, mingle yourself Yes. with the people na same kayo ng interest. Interest. Kasi yung knowledge mo, knowledge niya, knowledge ng isa, nagko-collab, Oh, yes. at least nagkakaroon kayo ng magandang pag-uusap, Oh. nagkakaroon kayo ng magandang plano. Mm. So, magiging yon, magta-turn siya into positive result. Ito pa, sa mga OFW dito, kung yung kasamahan mo parating umiinom, di ba? Mapapainom ka rin. Yes. Nagagawa ko na yan dito. Yung kasamahan ko, puro pasyal, napapasama na rin ako, napapasyal na rin ako. Yun ang nangyayari. So, pipili ka talaga. Tama ka talaga yung sinabi mo. Pipili ka ng mga kasamahan mo, di ba? Yes. Na pwede mong, pare-pares kayo ng gusto. Tama. Yun ang nangyayari. Tama. Wag laging me time, wag laging happy time. Oo. Isipin din yung sarili kasi hindi tayo laging malakas para Mm. humanap ng pera. And by the way, mga ka-Walkwide, si Sir Ward po ay meron din po siyang page at ang ganda ng story niya. Nakita niyo naman, narinig niyo naman. Kung meron kayong gustong itanong sa kanya ang kanyang iba pang story na hindi niya nakwento dito, pwede niyo siyang i-follow at pwede niyo siyang i-message. Pwede ba yun, Sir Ward? Yes, pwede. Pwede kayong mag-message sa Facebook page ko, Magno Remward. Meron rin akong YouTube, Magno Story. Magno Story. Yes, Magno Story. Yun lang yung dalawang, ko, yung social media ko Yes. na pwedeng i-share sa inyo. Ayan. Pwede silang mag-message anytime. Anytime. Sumasagot naman ako. For sure. Pag napanood nila to, may inspire din sila. Thank you so much. Thank you. Thank you sa pag-invite. Yes. Thank you sa pag-invite. At saka, sana may makuha kayong kaunting Aral. sa kwento ko. Kasi, bawat isa sa atin may sariling kwento. Tama. Yes. Mm-mm. Kaya yun. Maaaring hindi nakaka-inspire sa'yo, pero pag nasabi mo na yan, may inspire yung ibang tao. Yun pala, yung words at yung pinagdaanan mo ay para pala yun sa ibang tao. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much.